opportunity for Attorney Bondoc to cooperate with legal processes and assist law enforcement authorities in the proper service of the ICC warrant. Second, our special panel of prosecutors has issued a subpoena to the Office of the Senate Secretary directing the production of documents relevant to the ongoing fact-finding investigation. Particularly, we have asked for the oath of office of Senate Sergeant-at-Arms, retired General Mau Aplaska. We've also requested for a summary or inventory of firearms available and owned by the Senate and their corresponding issuance documents to corresponding Senate officials and employees. Third, we also ask for security logs. Diba, you're familiar with going to in and out of the Senate. Every time we go in, you identify yourself, you put in the time, you put in the details of your entry into the Senate, and when you also exit, there's also particular details in that matter. We requested for those documents. Next, we also issued a subpoena to the Commission on Audit. The special panel of prosecutors likewise issued a subpoena to the Commission on Audit for the production of records relating to the inventory of assets, particularly firearms owned by the Senate of the Republic of the Philippines. Fourth, subpoena also has been issued to the PNP, particularly to the Firearms and Explosives Office for the production of inventory of firearms registered under the ownership of the Senate. Second, records pertaining to ownership of the particular firearm which we have viewed in the video, particularly yung tinatawag po nilang Scorpion, basically for the FEO to give us all the relevant information and data relative to that matter. Lastly, may I remind on the PD 1821, which is the obstruction of justice, no? Basically what we refer to na obstruction of justice. There are several acts being punished under that law. Concealing offenders, tampering with evidence, witness tampering, misleading authorities, delaying legal processes. And let me remind also that if you are a public official or employee found guilty of committing these acts, no, there's an accessory penalty that you would be perpetually disqualified from holding public office. At this point, your Secretary of Justice may take some questions. Paulo, please help me. First hand that I saw raised was Camille. Good morning, Secretary. Camille po from TV5. Sir, yung kay Attorney Jimmy Bondoc, I remember po kasi nung nasa Senate siya, nung tinatanong po ng mga reporters kung nasa loob pa ba ng Senado si Senator De La Rosa, ang ini-invoke niya is meron daw silang client and lawyer privilege na tinatawag kaya hindi daw niya ma-disclose. So paano po kung yun po yung gawing reason ni Attorney Bondoc? Yeah, then we will see. We will see liability. My position is the client lawyer privilege doesn't excuse him being an officer of the court, being a citizen of the Republic of the Philippines covered by the law, doesn't excuse him from cooperating or doesn't excuse him from committing crimes like concealing offenders, misleading authorities, or delaying legal processes. Sir, what about Senator Robin Padilla? Bakit hindi po siya kasama dun sa subpoena or hinihingan po na explanation? Kasi may mga interviews na po na inamin niya na yung vehicle po ay ginamit at binabalang daw niya sa Makati si Senator De La Rosa. Hindi naman daw siya tumulong allegedly sa pag-escape. Exactly. Kayo na rin po ang nagsabi kung bakit hindi na namin siya tinatanong. Ang dami niya na hong inamin na ginawa niya.
Meaning, sir, he will be liable for... Meaning our panel of prosecutors will study everything. Will study everything that based on these admissions, based on this factual milieu or factual circumstances, can we lead to a conclusion that he or a person is probably guilty of a particular crime. Hindi naman po lagi kailangan tatanungin pa. Dahil may mga bagay ho, factual na eh. Joe. Sir, in the interest of, baka kasi sabihin po ni Senator Padilla na hindi po siya tinanong ng DOJ, would the DOJ be open if he reaches out to provide an explanation? Well, the Department of Justice would always be open, not only to victims or Filipinos seeking redress of their grievances. We are also open to anyone who will bring in or put forward facts and information that will help us fulfill our mandate. Tandaan niyo, ang mandato ng Department of Justice, ipakulong yung dapat ipakulong at i-exonerate yung wala namang kasalanan. Pero ang basehan lang natin lahat, datos at facts. Diba? Sir, good morning. Regarding Senator Padilla po, Jairo, how would he respond to the investigation if ever? Will he be allowed to submit a counter affidavit or? Oh, okay. This is the initial part, no? This is basically pag tinatawag po natin, konti lang pong kaalaman. May case build up na nangyayari. Pag buo na to, 'di ba? Either initiated from the case build up ng DOJ or initiated by our law enforcement agencies. Halimbawa, may dumating na complaint. Ready na halimbawa ang PNP or ang NBI na magsampa ng ganoong kaso, dumarating yun dito sa DOJ, tinitimbang muna namin yung case build-up na tinatawag o kaya pwedeng simula mo na kagad yung PI process, yung preliminary investigation on the matter. At pag pumasok na ho yung proseso ng preliminary investigation, may mga karapatan na, di ba? Ito yung padadalhan na sila ng abiso, bibigyan na sila ng pagkakataong mag-counter affidavit. Pero ina-explain ko lang on a hypothetical note, no? Kasi that's something to happen pa, no? If ever that reaches to that point, no? Still on Senator De La Rosa po, last week nabanggit po yung application for Interpol Red Notice because based on the rules, there's already a warrant from the ICC. Therefore, we can already request, or the ICC can already request for the issuance of a red notice. So ano pong update doon? Meron po ba tayong application? Ongoing po ba yun? Or ano pong details that you can provide to us? Actually, that goes in the operational matter for the ICC to pursue, di ba? So I don't want to second guess kung ano yung ginagawa ng ICC. But for the Philippine jurisdiction, the ICC arrest warrant is valid, it's enforceable, and the Philippine authorities is currently pursuing its enforcement. Sir, good morning, sir. Sir, si Senator Marcoleta has been the subject of a application for a PhDO by the Ombudsman. Pero in reply, he's claiming that it's just a larger plan daw to silence or otherwise intimidate the majority in the Senate. Can you comment on that, sir, yung organized part daw to persecute? By basically saying it's persecution, all these cases. On that, I cannot speculate on the particular case filed. I haven't read any document pertaining to that particular case. On second point, I completely trust the Ombudsman Boying Rimulya, our former Secretary of Justice, in his objective of cleaning the government basically and helping our society rebuild itself from all this what's happening now and make the Philippines a better society for everyone. Sir, I completely trust the Ombudsman Boying Rimulya. Sir, one follow-up. On former Representative Defensor was here yesterday, and he said the same thing, that charges are being filed against him as part of efforts to persecute those critics of the administration. Can you comment lang, sir, on that?
Again, I don't like to comment further, no? Kasi these matters might later go up to me, to my level, no? But again, I would like to reiterate, the mandate of the Department of Justice is to jail or to put to jail people who should be made accountable and to exonerate those people or not. And the only basis and the only premise is fact. Diba? Kung ano yung katotohanan, mga kababayan ko. Yun lang po ang mandato. At doon po umiikot ang mandato ng Department of Justice. Grant and then Steve. Okay. Hi sir, magandang umaga po. Grant po from Bombo Radio. Sir, as of now, do we consider na magbigay o maglaan ng reward money sa makapagtuturo sa lokasyon ni Senator Bato de la Rosa? Wala pong ganong konsiderasyon na tinitingnan. Kasi naniniwala po kami, meron pong mga pumapasok na iba't ibang impormasyon sa ating law enforcement agent na tumutulong po para pumano. Ang sa akin po ay panawagan na rin po kay Senator Bato. Diba? Siya po'y incumbent senator. Siya po'y dating chief PNP. Diba? Siya po tuwing Monday po, pag may flag ceremony, alam niyo po yan sa iba't ibang government agencies, nanunumpa po kami. Diba? Siya po'y dumulog sa Korte Suprema. Dinidinig yung kanyang inihaing reklamo. Magtulong-tulong po tayo na buhayin yung proseso ng rule of law. Diba? Sa ginagawa niya po na hindi pagsuko o hindi pagtupad dun sa warrant. Diba? Siyempre po yung mga kababayan natin, diba? Ano ba yan? Ano bang nangyayari? Diba? So sa akin po ay pakiusap bilang kapwa Pilipino kay Senator Bato de la Rosa. Diba? Heed the call of the rule of law. Alam niya na pag may arrest warrant, dapat sineserve at dapat sumusunod. Okay, sir. Next, sir, on Saturday, NBI Director Matibag has said that they have information na possible na ma-issuehan din ng ICC arrest warrant ang ilan pang individuals. Sir, do we see also sa DOJ na mag-i-issue din ang ICC ng panibagong arrest warrant sa iba pang mga co-perpetrators ni former President Duterte? I don't like to speculate on that. Na. That's an ICC matter. But are we ready, sir, to task again NBI at PNP to implement the warrant? If in Yes. case? Opo. Lagi pong handa ang Department of Justice para tuparin ang kanyang mandato at tungkulin para sa bayan. Hi, Soj. Good morning po. Good Steve morning. po from DZMMs. Soj, it's been weeks now since hindi natin mahagilap si Senator Bato. Ano ba yung nagpapahirap sa atin para hindi siya maaresto sa ngayon? May leads po ba tayo kung nasaan siya? Nasa Pilipinas pa po ba si Senator Bato? Yung leads, those are operational matters. All indications that are available to your Secretary of Justice is that Senator Bato is still within the jurisdiction of the Philippines. And ano po yung nagpapahirap? Same po ba sa sinabi ng NBI na armed and dangerous si Senator Bato? Ang narinig ko lang, di ba, merong ilang mga gamit o barel na nakarehistro sa kanya, no? So we're collating that information. I don't want to speculate, pero marami raw eh. So I've also asked the panel, kasi may registration naman yan sa FEO eh, di ba? Kung ilang barel ang naka-issue sa kanya. Sir, last one lang. Or nakarehistro sa kanya. Hindi naman pala naka-issue. Ilang barel yung nakarehistro sa kanya. Last one for me, sir. Ano po yung reaction natin dun sa statement ng asawa ni Senator Bato na sana wag daw madala sa dahig si Senator Bato po? Again, that's a plea. I respect her for her plea. Of course, a loving wife will always plea for that for her husband. But again, the Philippine government has its mandate, no? Has its mandate. The ICC established and it has jurisdiction over crimes against humanity. In the interest of time, we'll be calling two more people. Okay? I saw them raise their hands first, no, Camille. Ma'am, and then kayo po. Hello.
Hello po. On the other matter po sa Secretary, regarding po sa missing sa Bongero, sa side po ng DOJ, recently po inamin po ng kampo ni Atong Ang o ng abogado ni Atong Ang na tumanggap daw umano ng financial aid yung mga pamilya ng biktima ng mga missing sa Bongero. Ito po ba, matuturing po ba itong obstruction of justice o ano pong next hakbang ng prosecution panel? At matutuloy pa rin po ba yung kaso o pagdinig dito sa kaso ng missing sa Bongero sakali mang hindi dumalo na yung mga pamilya ng biktima? Okay, ganito po yung prosesong yan, no? Ang pagtanggap po ng pera o aid ay ibang usapin po. Ang katotohanan pa rin ho, nangyari o nangyari ba o hindi nangyari. Diba? Kaya nga may naririnig tayo minsan, nag-desist na ika yung ganong witness o ayaw nang humarap yung ganong witness. Pero kung ang ebidensya naman ay nagtuturo, may namatay na tao, ito ang napatunayan nagpapatay sa tao. Itong taong to ang nasabihan o naatasang pumatay sa tao. Tandaan nyo ho, hindi lang lumulubog, lumilitaw ang isang kaso dahil lang sa testimonya. May tinatawag pong object or real evidence. Na ito po yung matibay. Kasi di ba, tulad doon nung nangyari sa Senado, di ba, spekulasyon. Spekulasyon kung ano talaga nangyari. Nung gabi ng May 13, pati yung kinabukasan, ano nangyari. Paglabas ng video, pwede bang magsinungaling yung video? Di ba? Kung ano rin lang yung katotohanan, yun po ang magiging ano. Yun din po ang magiging basihan. Pero ang inyo pong mga taga-usig, ang mga prosecutors po natin, patuloy po ang kanilang marubdob na pagganap sa kanilang mandato para panagutin si Mr. Atong Ang at yung iba po pong akusado sa kaso. Okay, thank you po. Good morning po, Chad Gatchalian from Billionaire News Channel. Balik ko lang po kay Bato. Di ba sabi po na armed and dangerous daw siya? Meron na bang update kung i-revoke, i-suspend yung gun licenses niya? Kasi di ba sabi na pwede rin daw maging factor yung guns niya kung huli na siya? I expect that the PNP should have done that yesterday, and I'll give a call to the PNP. Basically, there's an arrest warrant, and the PNP, gun ownership and having a license to gun ownership is not a right but a privilege. At any time, the state, the republic, should not be have its tools and its mechanisms limited. I'll talk to General Nartates about that. And I expect that it should be revoked the soonest possible time. Sir, last question po. Di ba sabi niyo po kanina may information kayo na nasa jurisdiction pa din ng Pilipinas si Senator Bato. How sure are we and meron din ba tayong coordination sa mga local authorities looking on the backdoor exits? Kasi di ba ang name-mention lang lagi sa immigration, pero yung mga backdoor kasi sabi nila hindi naman nila nasasakop yun. Meron pong gumaganap sa tungkulin yan. Okay? That's all the time we have for this morning. Thank you. Good morning. Muli po, maraming salamat. Tulungan niyo po kami na magdadala ng karagdagang impormasyon na pawang katotohanan lamang para hindi ho nalilito yung mga kababayan natin. Muli, maraming salamat. Magandang umaga sa inyong lahat.